Ang nakaraan. At natapos na nga ang pagsubok ng Heaven-Earth Association, at 6 na mga kalahok lang ang nakalagpas sa pagsubok na ito, at ang nangunguna sa kanilang lahat ay walang iba kundi si Jungwon. At dahil nga sa nangyaring ito ay hindi din naman nagustuhan ni Moo Jang-yak ang naging resulta, kaya't ang plano nito na kahit na anong mangyari ay kinakailangan niyang mapatay ang ating bida. At sa kasalukuyan sa maaliwalas na panahong ito ay hindi din naman napigilan ng mga kalahok ang tensyon sa paligid. At habang sila ay nakatayo sa harapan ng Corpse Blood Valley leader, ay nagsimula na din itong magpahayag ng kanyang saloobin. At bago pa man nila simulan ang panghuling pagsubok, ay sinabi din naman nito na siya ay nagagalak sa kanilang 6 sapagkat nakatungtong na nga sila sa puntong ito ng kanilang pagsisikap. At sa ngayon, ay silang lahat ay mayroon ng karapatang maging kandidato para maging isang squad leader ng Heaven-Earth Association. At dagdag pang sinabi ng Corpse Blood Valley leader na sa puntong ito ay sasabihin na niya kung ano ang magiging gantimpala ng kung sino man ang magkakamit ng first place sa pagsubok. Kaya't gulat na lang ang mga kalahok sapagkat hindi nila inaasahan na mayroon palang gantimpala na inihanda ang Corpse Blood Valley leader. At napaisip din naman ang ating bida na hindi lang pala ang medal na ito ang ibibigay sa kanya, kundi ay mayroon pa din palang gantimpala. At para sa mga kalahok na nagkamit nito ay magkakaroon sila ng Heaven-Earth Essence na ang asosasyon lamang ang mayroon at nagtataglay ito ng internal energy na katumbas ng 10 hanggang sa 15 taon. At ang magkakaroon lamang nito ay ang ating bida at si Moo Jang-yak at tuwang-tuwa din naman si Mukyo-chon para sa kanya. At para din naman sa mga kalahok na mayroong 2 medalya ay magkakaroon ito ng karapatan na makapasok sa Corpse Blood Valley Treasury, at doon ay pupwede silang makapili ng martial technique na kanilang gugustuhin. At sa napakahalagang oportunidad na ito ay bigla din namang nanghinayang si Moo Jang-yak, kaya't napatanong na lang si Mukyo-chon kung ano ba ang treasury na ito at bakit siya ay lubos na nanghihinayang. At bali-balita nga noong una pang panahon na ang Corpse Blood Valley Treasury ay nagtataglay ng napakaraming mga pahina ng mga martial arts, at ang iba pa nga dito ay ang mga itinatago at sekreto sa mga normal na tao. At sa panghihinayang na ito ng ibang mga kalahok, ay medyo nasisiyahan din naman ang ating bida sapagkat sabi pa nga niya sa kanyang sarili na habang naiinggit ang mga ito ay napapabuti ito para kay Jungwon. At bigla namang kinausap ng Blue Spirit si Jungwon na hindi ibig sabihin na lalakas siya kapag natutunan niya ang mga skills na ito, ngunit magkakaroon naman siya ng maraming eksperyensya sa pakikipaglaban. At pahabol pang sinabi ng Corpse Blood Valley leader na halos na 8 taon na ang nakalilipas na mayroong kalahok na nagkaroon ng 3 medalya sa panghuling pagsubok na ito. At ang kalahok na magkakamit ng ganitong klaseng pagkakataon ay mabibigyan ng karapatan na mag-request na maturuan ng martial arts ng isa sa mga 5 kings at 3 mga sect leaders at 4 valleys. Kaya't gulat na lamang silang lahat sapagkat ang gantimpalang ito ay sa panaginip lang nila makakamtan at ngayon ay magkakatotoo na ang mga ito. At napatanong din naman si Jungwon kay Moharang kung bakit gulat silang lahat. At sinagot din naman agad siya nito, na halos lahat ng mga baguhang martial artist ay ito ang pinapangarap. At dagdag pa nga ni Moharang na mayroong 3 sa mga 5 kings ang nasa evolutionary realm na at silang lahat ay mga martial masters. Kaya't sa impormasyong ito na nalaman ng ating bida ay hindi niya ito palalagpasin. Ang 6 heavens and 8 stars ay ang kino-konsiderang pinakamataas na version ng martial arts. At sabi pa nga ng Blue Spirit na nung nabubuhay pa ito ay nasa evolutionary realm din siya. At napaisip din naman si Jungwon na kung nandoon ang 8 stars, ay siguradong ang Phantom Sword ay nakamit na din ang evolutionary realm, kaya't mas determinado ang ating bida na magkaroon ng 3 medalya. At dagdag pa nga ng Blue Spirit na nung nakaraang 100 taon, ay wala pa nga ni isa sa mga iyon ang nakatungtong ng evolutionary realm.
At nang matapos ng magsalita ang Corpse Blood Valley leader, ay bigla din namang nagtaas ng kamay si Jungwon at meron siyang katanungan na nais masagot. At pasigaw pa nga nitong sinabi na ano naman ang magiging reward ng kalahok kung magkakaroon siya ng 4 na medalya, at sa narinig na ito ng Corpse Blood Valley leader, ay bigla nga siyang napalingon sa ating bida. At ito ay napapaisip sa napakadirektang tanong ni Jungwon, at nakikita din naman niya na walang halong pag-aalinlangan ang mukha ni Jungwon. Kaya't sinagot na nga niya ito na ang magiging reward ay magkakaroon ang kalahok na ito ng pagkakataon na maturuan ng martial arts ng pinakamagaling sa 6 heavens and 8 stars, at ito ay walang iba kundi ang association leader. At sa mga sandaling iyon ay bigla din namang nabalot ng katahimikan ang lugar, at ang mga kalahok ay napapaisip na kung ano nga ba talaga ang binabalak ni Jungwon at naitanong niya yon. At sa ngayon ay nanggigigil din naman ang Blue Spirit sapagkat nalaman niya na ang association leader ay isa din pala sa 6 heavens, at hindi niya matatanggap na ang ganoong klaseng tao ay kabilang doon. Ngunit kahit gayon paman ay determinado din naman ang ating bida na maipatupad ang kanyang paghihiganti, at sinabi pa nga niya sa Blue Spirit na ang daang ito ay magiging mahirap di gaya ng kanyang inaasahan. Sa isang parte naman ng Corpse Blood Valley ay makikita ang isang lagusan na napapaligiran ng kakaibang mahika. At dito ay makikita ang isang senior martial artist na nagbibigay galang sa kanyang squad leader, at sa likuran naman nito ay makikita na dahan-dahang pumapasok si Jungwon sa lagusan. At ang squad leader na nagngangalang Yang Mowon ay biglang naging interesado sapagkat ang ating bida nga ay ang kalahok na nagkamit ng 3 medalya, at sa pagkagalak nito ay ipinakilala naman niya ang kanyang sarili kay Jungwon, at siya ay ang tagapangalaga at ang nagbabantay sa lihim na treasury. Kaya tinungo na nga nila ang kinaroroonan nito, at sumunod din naman agad si Jungwon sa mga sinasabi ni Yang Mowon. At dahil sa sekreto nga ito ay naghintay na lang sa labas ang isang martial artist na kanilang kasama. At habang nilalakad nila ang lagusan ng kuweba, ay nabalot naman ng katahimikan ang paligid, at di kalaunan ay nakita na nga ni Jungwon ang entrance papasok sa secret treasury, kaya't siya ay mas lalong naging interesado dito. At sinabi nga ni Yang Mowon na andito na sila at pupwede na siyang pumunta doon at isang libro lamang ang kanyang dapat kunin dito. Ngunit dahil sa patakaran nila ay kailangan ni Jungwon na kopyahin lamang ang librong ito dahil ipinagbabawal sa kanila na kunin ang original, kaya't dapat siyang pumili ng karapat-dapat para sa kanya. At napatanong naman din ang ating bida kay Mowon kung walang problema kahit ilang mga libro ang kanyang basahin. At bigla din naman siyang sinagot ni Mowon na ayos lang sapagkat ay kinakailangan ding basahin ang mga ito para makapili ng maayos. Kaya't nabuhayan din naman ng loob ang ating bida sapagkat marami pa pala siyang malalaman sa lugar na ito, hindi gaya ng kanyang inaasahan. At mayroon pa din namang babala si Mowon sa ating bida, kaya't napalingon din naman si Jungwon at curious kung ano ito. At dagdag pa nga niya na mayroong isang sikretong silid na ang pintuan ay kulay pula, at kahit sa kanila ay ipinagbabawal ito. Kaya't ang payo niya kay Jungwon na huwag siyang pumunta doon o lumapit man lang, at walang magandang mangyayari sa kanya sa silid na yon. At binantaan pa nga siya ni Mowon na marami na ang kababalaghan na nangyari sa lugar na iyon at mayroong naglalagi doon na kakaibang klase ng kasamaan. At napatanong din naman si Jungwon kung bakit, at bigla din namang sumagot si Mowon na nangyari ito noong matagal na panahon na kaya't huwag niyang babaliwalain ang kanyang mga paalala. At sa ngayon ay si Jungwon na lamang ang pupunta sa treasury, at magbabantay na lamang sa lagusan si Mowon. At kahit gayon pa man nagpatuloy naman din ang ating bida patungo sa lihim na treasury na ito. At kahit pa napakalawak ng lugar na ito ay hindi naman inalintana ni Jungwon ang mga oras na kanyang gugugulin, kaya siya ay magsisimula na upang makalikom ng marami pang mga kaalaman patungkol sa iba't ibang klase ng mga martial arts. At sinimulan na niyang maglakad sa kanang bahagi ng treasury, at nagmasid-masid muna ito kung ano ang kanyang uunahing basahin.
At sa mga oras na ito ay hindi niya mapigilang mamangha sa lugar, ngunit patuloy pa din ang kanyang paghahanap kung ano ang magandang pag-aralan. Ngunit hindi din naman niya lubos maisip na napakarami palang mga libro patungkol sa martial arts sa lugar na ito, at kukulangin ang 2 oras na ibinigay sa kanya upang mabasa ang lahat ng mga ito. At napagtanto nga ng ating bida na lahat ng nasa bahaging ito ay walang kwenta, at naramdaman niya ito sa unang tingin pa lang sa mga libro. At bigla din namang nagsalita ang Blue Spirit sa kanyang isipan na mayroon itong nararamdaman sa ikalawang palapag ng lugar, kaya't dahan-dahan itong tinungo ni Jungwon. At napalingon din naman si Mowon sa ating bida sapagkat kakarating pa nga lang nito, at pupunta na ito sa itaas, kaya't nagtataka na lang din ito kung may alam ba o pamilyar sa lugar si Jungwon. Ang layout ng lugar na ito ay kagaya din ng Main Pavilion Treasury, kaya't maaasahang walang mga kwenta ang halos lahat ng mga libro dito. At nagtataka din naman si Jungwon kung bakit gagayahin nila ang Main Treasury sa layout ng lihim na treasury na ito. At dagdag pa ngang sinabi ng Blue Spirit na baka sa panahon na magkaroon ng pananakop ay ito ang kanilang magiging taguan. At kung sakali mang magkaroon ng sunog ay pupwede din nila itong gawing evacuation center. At dahil dito ay mas lalong naguguluhan pa si Jungwon kung ano ang kanyang unahin, at bigla din naman siyang sinabihan ng Blue Spirit na tignan nito ang nasa kanang bahagi. Kaya't inumpisahan na agad ng ating bida na ilipat ang mga pahina ng libro. At ilang minuto pa nga ang nagdaan ay katahimikan na lamang ang maririnig sa lugar. At magkahalong pagtataka at pagkamangha ang nararamdaman ng Blue Spirit nang makita niya kung ano ang ginagawa ni Jungwon, na para bang dinadaanan lang nito ang mga libro, at siya ay naguguluhan kung ano ba ang ginagawa ng mortal na ito. Sapagkat parang hindi nga binabasa ni Jungwon ang mga libro at ang mga pahina ay kanyang inililipat ng napakabilis. At sa ilang segundo lamang ay natapos na nga agad ng ating bida ang isang libro. At tinatanong pa siya ng Blue Spirit kung papaano niya may memorize ang lahat ng mga ito kung tinitignan niya lang ang mga libro. Ngunit bigla din naman siyang sinagot ng ating bida, at sinabi niya na, ito ang paraan ng kanyang pagme-memorize sa mga nakasulat na aral sa mga ito. At kayang-kayang i-memorize ni Jungwon ang mga nakasulat dito, kahit hindi pa niya naintindihan ang lahat. Kaya't huwag itong mag-aalala, kahit ilan pa ang tingnan niyang libro. At hindi din naman lubos maintindihan ng Blue Spirit kung anong klaseng utak mayroon ang taong ito, at mayon lamang siya nakakita ng ganitong klaseng pambihirang abilidad. At alam din naman ng Blue Spirit na matalino si Jungwon, ngunit hindi niya inaakala na sa ganitong antas. At mayroon lamang 2 oras ang ating bida na dapat ilagi sa Secret Treasury. At kung maipagpapatuloy niya ang ganitong kabilis na kanyang pagme-memorize, ay mauubos niyang basahin ang lahat ng mga libro dito. Kaya't hindi lubos maisip ng Blue Spirit kung gaano pa karaming martial arts ang matututunan ng ating bida, at dahil dito ay hindi na mapipigilan ang paglakas ni Jungwon. At sa tirik na araw sa labas ng kuweba, ay nakabantay pa rin naman ang senior martial artist sa labas ng lagusan. At may napansin din naman ang gwardyang ito na mayroong paparating sa kanyang kinaroroonan, at sa kanyang mga nakikita ay mayroong 2 tao na nagtutungo sa kanya, kaya't siya ay nagtataka na lamang kung ano ang pakay ng mga ito. At makikita din naman na ang 2 taong ito ay kinabibilangan ng isang lalaki at isang babae na napakabata pa. Kaya't binantaan din naman agad ng senior martial artist ang 2 taong ito na huwag na silang magpapatuloy pa dahil ito ay nasasakupan ng Corpse Blood Valley at kung hindi ay mapipilitan siyang lumaban sa kanila. Ngunit hindi pa nga natatapos ang kanyang pagsasalita ay napakabilis din namang nakalapit ang lalaki at hinawakan ang kanyang espada. Kaya't nabigla din naman ang senior martial artist sa pambihirang bilis nito at hindi agad siya nakareact. At sa ipinakitang ito ng lalaki ay biglang nangatog ang gwardya at hindi na niya alam ang gagawin, ngunit bigla din namang nagsalita ang lalaki at pinapakalma ang gwardya. Kaya't nagtanong din naman ang martial artist kung sino ba ang mga taong ito
at ano ang kanilang layunin sa pagpunta dito. At bigla din namang itinaas ng lalaki ang kanyang plaki na may nakasulat na King of Brilliance na sumisimbolo na siya ay may connection dito. At dagdag pa nga ng lalaki na siya ay disipulo ng King of Brilliance at huwag niya itong mamaliitin sapagkat ang kanyang master ay hindi matutuwa kung siya ay hindi irerespeto nito. At nagpakilala na nga ang lalaki at ang kanyang pangalan ay si Yob Wison. At siya ay isang disipulo ni Sunyon na tinaguriang King of Brilliance. At sa napakalawak na lihim na treasury na ito na naglalaman ng napakaraming mga libro, at ang maririnig lamang sa di kalayuan ay ang mga pahinang patuloy na binubuklat. At sa dinami-daming mga librong ito na patuloy na binabasa ni Jungwon ay hindi pa rin siya tumitigil, at patuloy niyang binabasa ang mga libro ng sunod-sunod at walang bahid ng pagkaumay. Kaya't sa ngayon ay tinatanong pa din naman ang ating bida ang Blue Spirit kung ano na ang kanyang susunod na dapat basahing libro, sapagkat hindi pa siya nakukontento sa lahat ng kanyang mga nababasa sa kasalukuyang ito. At bigla din namang itinuro ng Blue Spirit ang isang libro na hindi niya inaakala ay nandito sa lihim na treasury, at na-curious din naman si Jungwon kung ano ang mga nilalaman nito. At ang pangalan nga ng libro ay Fluid Mysterious Footwork, at ang mga nilalaman nito ay nagsasaad patungkol sa bilis ng mga paa. Isa itong teknik ng isang sekta na naging parte lamang ng Heaven Earth Association, dahil ginawa itong alay. At posible itong maging isang extreme ascension martial technique kung gagamitin lamang sa maayos at pag-aralan ng mabuti. Kaya't biglang napatanong ang ating bida kung isa nga ba ito sa mga teknik na posibleng maging extreme ascension martial technique. At naalala pa nga ni Jungwon na sinabi sa kanya ng Blue Spirit na noong nakaraan na pagkatapos ng Supreme Peak level ay Ascension level na. At ang kasunod pa nitong level ay Extreme Ascension, kaya't napakaganda nitong teknik na mapag-aralan ng maaga pa. At isinuggest nga ng Blue Spirit na kailangan niyang ma-memorize ang lahat ng mga nasa librong ito at sayang ang pagkakataon. Kaya tuwang-tuwa din naman si Jungwon sapagkat hindi na sayang ang kanyang pagod sa pagme-memorize ng lahat ng mga librong nandito at mayroon din naman siyang magandang nakuha. Ngunit hindi pa nga niya natatapos ang kanyang mini-memorize ay meron na agad nakita ang Blue Spirit na isa pang magandang libro. Kaya't napapatanong din naman si Jungwon kung mas maganda pa ang nakita ng Blue Spirit sa ngayon lang. Ang nakita nga nito ay ang Taiji Flowing Palm at isa ito sa teknik ng Wudang Sect at hindi niya ito inirekomenda na pag-aralan ni Jungwon, ngunit nagtataka din naman ang ating bida kung bakit. At dagdag pa nga ng Blue Spirit na ito ay ang pinaka-the best na version ng martial arts ng mga Taoist, at sa kadahilanang ito ay nagpo-focus sa internal energy ay posibleng magdulot ito ng pagkamatay ni Jungwon dahil sa kanyang dark energy. At naintindihan din naman agad ni Jungwon ang pinupunto ng Blue Spirit. Ngunit kahit gayon paman ay may memorize pa din ito ng ating bida, baka sakaling magamit niya ito sa hinaharap, at kine-question din naman siya ng Blue Spirit sa kanyang mga desisyon. Ngunit ang nag-iisang rason ni Jungwon ay baka sakaling magamit niya ito isang araw, at dagdag pa nga nito na kung makikilala ng mga martial artist kung ano ang teknik na ginamit sa isang tao, ay posible niyang mapeke ang mga ebidensya at maisisi sa isang sekta na nagmamay-ari nito. At para bang namamangha at kinikilabutan ang Blue Spirit sa ipinapakitang pagkatuso ng ating bida, at iyon pa talaga ang kanyang naisip sa mga oras na ito. At habang naguguluhan ang Blue Spirit ay bigla din namang napatanong si Jungwon sa kanya, at seryoso ito sa kanyang sinasabi. At dagdag pa ngang sinabi ni Jungwon na diba ay sinabi ng mga taga Corpse Blood Valley na ang mga nandito ay mga kopya lamang, ngunit bakit ang isang librong ito ay para bang kakaiba? Kaya't inusisa din naman ito ng Blue Spirit at siya din ay nabigla sa kanyang nakita. At ang librong ito ay kakaiba sa lahat ng mga normal na libro na nakakalat sa paligid. Na para bang ito ay nagtataglay ng kakaibang aura, at ito ay siguradong hindi normal na libro lamang. At sabi pa nga ng Blue Spirit na ito ay hindi kopya kundi ay original na libro.
At baka nandito ito dahil posibleng itinatago lang muna nila ito at baka mawala kung saan lang nila ilagay. Ngunit posibleng hindi din ito ang rason sapagkat hindi basta-bastang inililipat ang ganitong klaseng mga libro sa isang lugar. Sa kadahilanang ang mga original na version ng mga libro ay mayroong pinanghahawakang kakaibang halaga, at kahit paanong pagbabawal ng Blue Spirit ay patuloy pa din namang minememorize ni Jung-won ang libro. Kaya't napatingin din na lamang ito sa kanya sapagkat wala din namang magagawa ang Blue Spirit, kaya't sinabi na lang nito na ang mga records na ito ay mismong martial arts na nagawa ng kung sino mang nagsulat ng librong ito. Ngunit bigla din namang nagsalita si Jung-won at para bang mayroon na siyang naintindihan sa mga oras na ito, at ang mga original na kopya ng mga isinulat ng gumawa ng mga martial technique ay nagtataglay ng mga bakas at mga kaugalian na ginagawa ng lumikha nito, kasama na din ang teknik na napapaloob dito. Kaya't patuloy pa rin ang pagkabigla ng Blue Spirit para kay Jung-won sapagkat hindi nga niya inaasahan kung gaano kalalim ang pag-intindi ng ating bida. At hindi nga niya inaasahan na ang mortal na ito ay naging supreme peak level ilang araw pa lamang at ganito na kalalim ang kanyang pag-unawa sa martial arts. At hindi lamang sa magandang memorya na mamangha ang Blue Spirit kay Jung-won, kundi kasabay nito ay kung gaano kataas ang pangunawa ng ating bida sa lahat ng kanyang mga nababasa. Kaya't nagtanong din naman si Jung-won sa Blue Spirit kung tama ba ang lahat ng kanyang pagkakaintindi, at hindi din naman ito itinanggi ng Blue Spirit at siya pa nga ay namamangha kay Jung-won. Kaya't napapasabi din naman ang ating bida na napakaswerte niya talaga sa mga ganitong bagay, at medyo nai-insecure din naman ang Blue Spirit kay Jung-won sa kung gaano ito kagaling at kasabay pa ng kanyang katalinuhan. At sineryoso na nga ni Jung-won ang kanyang binabasa sapagkat naiintriga siya sa kung papaano gumalaw ang nagsulat ng teknik na ito, at isa lang din naman ang paraan para mas lalong maintindihan ang teknik. Kinakailangan niyang intindihin ang ugali ng nagsulat nito, at basahin kagaya ng kung ano ang iniisip ng orihinal na gumawa, upang mas lalong lumalim pa ang kanyang pangunawa. Ang bawat paghagod ng brush sa papel na nakasanayan ng tagasulat nito ay ang kinakailangan na matuklasan ni Jung-won. At sa mga sandaling iyon ay bigla din naman niyang naunawaan ang lahat, at unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ang mga bagong kaalaman patungkol sa martial arts technique na ito. At nakikita na nga niya ang daan upang maintindihan ang palm technique na ito, at sa biglaang pagkakabunyag nito sa kanyang harapan, ay tumindi ang silakbo ng kanyang damdamin na mas lalo pa itong absorb upang matutunan. At sa mga oras na ito ay hindi pa may proseso ni Jung-won ng maayos kung ano ang mga bagong impormasyong iyon, at kinakailangan niyang himayin ito nang magamit niya ang teknik ng maayos. Kaya't nang matapos niyang basahin ang lahat ng nilalaman ng libro ay sinarado na niya ito, upang maghanap pa ng ibang mga libro na posibleng nagtataglay din ng mahahalagang mga teknik. At bigla din namang napaisip si Jung-won kung ano ang ilusyon na nakita niya na para bang ito ay ang nagsulat ng teknik at ipinapakita sa kanya ang palm technique. Kaya tinanong din naman agad siya ng Blue Spirit, at sumagot din naman agad si Jung-won kung baka bumabagal na ang kanyang pagbabasa at tumatagal na sila sa librong ito. Ngunit sa pag-aalala din naman ng Blue Spirit ay sinagot niya si Jung-won na siya ay biglang nawalan ng malay habang nakatayo. Kaya't nabigla din naman ang ating bida dahil panandaliang segundo lang naman iyon, kaya't pinagsabihan siya ng Blue Spirit na huwag masyadong mag-focus sa mga nilalaman ng libro, at huwag niyang pilitin ang kanyang sarili dahil maiintindihan din naman niya ito hindi kalaunan. Kaya't sinabi din naman ni Jung-won na naintindihan na niya ang lahat at ang lugar na ito ay hindi kopya ng Main Pavilion Treasury, kundi ito mismo ang Main Pavilion at hindi na nila ito maipagkakaila pa. Kaya't labis na lamang ang sayang na darama ng Blue Spirit sapagkat lahat nga ng mga nandito ay puro orihinal. Ngunit nakapokus pa din naman ang tingin ni Jung-won sa librong ito, sapagkat siya ay nagkaroon ng panandaliang ilusyon kung ano ang teknik na ito at kung papaano ito gagamitin.
At sa sobrang pagkagalak ng Blue Spirit ay meron itong naalala na kung ito ay ang main pavilion ay siguradong nandirito ang libro na kanyang natatandaan. Kaya't inutusan niya agad na pumunta si Jungwon sa pangatlong shelf sa kanyang kanan at hanapin agad ang librong iyon. At hindi din naman nag-atubili ang ating bida na pumunta doon, at ang pangalan niya ng librong ito na tinutukoy ng Blue Spirit ay ang First Liang Sword Technique. At dagdag pang sinabi ng Blue Spirit na siya mismo ang naglagay ng librong ito sa eksaktong lagayan na yon, at sa loob ng libro ay mayroong nakaipit na isang munting papel. Moonless Void Sword at Moon-Oriented Defeat Sword. At ang mga teknik na ito ay hindi pangkaraniwan na kahit sa panaginip niya ay hindi niya ito kailanman matututunan. Ngunit sa ngayon ay nagkakaroon na ng liwanag sapagkat ang Blue Spirit na mismo ang gumawa ng mga teknik na ito, at dagdag pa nga niya na siya ay tuturuan nito at magsisimula sila sa dalawang teknik na yon. At habang sinasabi ito ng Blue Spirit ay nai-imagine din naman ni Jungwon kung papaano gumagana ang sword technique na ito. At isa ito sa 5 sword technique na ginamit upang makilala ang dating mundo ng martial arts. At sa mga sandaling iyon ay namamangha na lang din ang ating bida, sapagkat ngayon pa lang siya nakakita ng ganoong klaseng teknik. At ang mga nakikita niya ngayon ay ang natitirang mga galaw upang mas lalong matutunan ang Moonless Void Sword. At sa kakaibang mga galaw nito ay napapatulala din naman si Jungwon at nasasabi niya sa kanyang sarili na ang teknik na ito ay nasa ibang level na. At bigla din namang pumalibot ang dark energy ni Jungwon sa kanyang katawan habang pinagmamasdan ang teknik ng Blue Spirit at wala siyang kamalay-malay na nangyayari na ito. Ngunit napansin din naman agad ito ng Blue Spirit at ang dark energy ng ating bida ay nakikita na din niya sa pisikal na kaanyuan nito. At ang normal na daloy ng dark energy na ito ay parabang nagagamit na ni Jungwon katulad ng isang martial arts technique. Kaya't sa ngayon ay medyo hindi na nag-alala ang Blue Spirit kay Jungwon patungkol sa kanyang naobserbahan dito, at dagdag pa nga niyang sinabi na nasa tamang posisyon na siya ng pag-meditate. At mas lalo pa siyang nagulat dito sa kanyang susunod na mga matutuklasan sa ating bida. At unti-unti din namang dumarami ang dark energy na pumapalibot kay Jungwon at hindi niya namamalayan ang lahat ng ito, sapagkat ang kanyang ulirat ay nakapokus lamang sa kung papaano niya mapapagana ang teknik na ipinakita ng Blue Spirit. At sa kabilang dako naman ay makikita si Moon na biglang mayroong napansin na papalapit sa kanyang mga tao. Kaya't pinigilan niya ang mga ito at tinanong kung sino sila at ang kanilang mga pangalan. Ngunit nagsalita din naman agad si Yob Wison at tinanong niya kung si Moon kung siya ba ang responsable sa pagbabantay sa treasury na ito. At dagdag pa ngang pasigaw na sinabi ni Wison na siya ang disipulo ng King of Brilliance, at nagulat din naman agad si Moon at kilalang-kilala niya ang tinutukoy ng taong ito. At nabalitaan din niya na ang lahat ng disipulo ng Five Kings ay napakalalakas. At sa kanyang mga nakikita ngayon ay siguradong hindi iyon exaggeration. At sa ganitong level ng kanyang martial arts sa edad na 20 pa lamang ay siguradong siya ay disipulo ng King of Brilliance. Kaya tinanong ulit ni Wison si Moon kung pupwede na silang pumasok sa loob ng lihim na treasury. Ngunit pinanindigan din naman ni Moon ang kanyang tungkulin at sinabi nito na kahit siya pa ay ang disipulo ng King of Brilliance, ay hindi niya mapapayagan ang kanilang pagpasok. Ngunit bigla din naman siyang pinakitaan ng plaki ng babaeng kasama nito, at nang mapatingin si Moon dito ay bigla itong natakot. At napag-isip-isip niya na mas makapangyarihan pa pala ang mga backer ng dalawa, at malalagay siya sa alanganin kung hindi niya ito susundin. Kaya't bigla itong napaupo at pasigaw na nagbigay galang sa dalawa. Ngunit sinaway din naman agad siya ng babae at pinipigilang gumawa ng ingay sa lugar. At sabi pa nga nito na isa lang naman ang kanilang pakay sa lugar kung bakit sila pumunta dito, at napatingin din naman si Moon sa plaking hawak-hawak ng babae at sigurado siya na parang pamilyar ito sa kanya. At gaya nga ng sabi sa bali-balita na napakalakas ng babaeng ito, ngunit ngayon na nasa harapan na siya ng dalawa, ay hindi niya maintindihan kung gaano pa kataas ang level ng dalawa.
At tinanong din naman siya ng babae na kung pupwede na ba silang makapasok sa loob. Ngunit humingi din naman ng paumanhin si Mowon at sinabi niya na mayroon pang tao sa loob. Ngunit sumabat din naman agad si Wison at sinabi nito na alam nilang mayroong trainee pa na nasa loob na nakakuha ng 3 medal galing sa pagsubok. At binalaan pa nga niya si Mowon na papaghintayin ba niya sila sa labas dahil lang sa isang trainee. Kaya't nagpatuloy na lang ang dalawa sa paglalakad patungo sa loob at alam naman nila na hindi dapat naabalahin ang trainee na nasa loob. At pag nakuha na nila ang kanilang kinakailangan ay aalis din naman agad sila sa lugar na ito kaya't huwag itong mag-aalala. Ngunit napapatingin na lang din si Mowon sa dalawa at wala na itong magagawa sapagkat siya ay tauhan lamang sa lugar na ito. Kaya't ang nasa isip na lamang nito ay huwag sanang magkakaroon ng kaguluhan sa loob kundi ay mananagot siya. At nang binuksan na nga ni Wison ang pintuan ay bigla agad itong mayroong napansin, at pinuna agad nito ang layout ng lugar na parehong-pareho sa main pavilion. At sa paglalakad nilang dalawa ay napatingin ito sa ikatlong palapag ng lihim na treasury, at doon ay nakita niya na nag-meditate si Jungwon. At sinabi pa nga nito sa kanyang kasama na baka iyon ang nangungunang kalahok sa pagsubok, at napabilib din naman ang babae sa nakuhang 3 medal nito sa Corpse Blood Valley at paminsan lang din mangyari iyon. At parang hindi din naman nagpapalamang si Wison at siya ay biglang nagsalita na kayang-kaya din namang gawin iyon ng mga disipulo ng Five Kings. Ngunit binara din naman agad siya ng babae, at sinabi nito na kung gayon ay posibleng ang trainee na yon ay isa ding disipulo ng Five Kings. At ito ay isang magandang pagkakataon upang mas lalo nilang makilala si Jungwon, ngunit nagtataka din naman si Wison kung bakit interesado ang babaeng ito sa isang talunan na kagaya ng trainee na kanilang nakikita ngayon. Ngunit habang tinititigan niya ang ating bida, ay bigla itong mayroong napansin, na para bang mayroong ginagawa ang trainee na iyon. At nagkaroon ito ng di magandang iniisip at siya ay merong gagawin sa ating bida. Kaya't sinabi nga ni Wison sa babae na maghintay na muna siya dito, at dadalhin niya ang taong iyon sa kanilang dalawa. At tumalon na nga ng pagkalakas-lakas si Wison at siya ay nagtungo na kay Jungwon, at nang makarating na nga siya sa itaas ay tama nga ang kanyang hinala. At nag-meditate nga si Jungwon noong una pa lang niya itong napansin dahil hindi ito nagre-react noong pumasok sila sa lugar. At kung istorbohin niya ang pagme-meditate ng ating bida ay siguradong masisira ang internal energy nito. At kahit na ano pa man ang masamang mangyari sa katawan ni Jungwon ay hindi na ito problema ni Wison. Ang layunin lang niya ay dalhin ito sa baba patungo sa kanyang kasamang babae. At pabulong pa nga nitong sinabi na huwag siya nitong sisisihin, at natsyempohan lang siyang maging malas sa araw na ito. At nang papalapit na ang kamay ni Wison sa balikat ni Jungwon, ay wala din naman itong pag-aalinlangan at tuloy-tuloy lang siya. At bigla din namang bumukas ang mga mata ni Jungwon sa paparating na panganib sa pagkakataong ito. At agad niyang isinarado ang libro na kanyang hinahawakan na nagdulot ng pagkagulat ni Wison. At sa napakalakas na dark energy na nakapaligid kay Jungwon ay tinanong nga niya si Wison kung ano ang ginagawa nito sa kanya habang siya ay nag-meditate.